Tayo, no? Grabe, nakakatuwa. Ano po, talagang walang huli eh. Walang huli sa Panginoon, walang huli sa pagbubuo ng buhay sa Panginoon. Pag ibinigay mo na, kahit nasan kang sitwasyon, He will restore you. Grabe. Mga kapatid, sa hapong ito, bago ko po ipakilala ang ating very young, dynamic, and handsome pastor. Ah, nagre-react si pastor. Ah, Nais ko po munang ibahagi sa inyo ano po, yung sinasabi sa Psalms na po about restoration. Ano po, samahan niyo po ako sa Psalms 23 verse 3 sa ano po ito sa King James version. Ano po? Sabi dito, He restored my soul, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Bakit daw po ni-restore? Bakit daw po ibinalik? Di isa at accurate ang sinasabi ng Panginoon upang mapaglingkuran mo ako. Ano po? Pag po umatras kayo ng konti, samahan niyo po ako sa Psalms 5 Psalms 5 8. Basahin po natin ano po. Psalms 5:8 sabi dito, again, tingnan niyo po. Lead me, sabi ni King David. Lead me. And this afternoon, while we read this verse, ariin niyo po na kayo ang nagsasalita na ito. Kayo yung nagsasabi nito sa Panginoon. Sabi dito, lead me, O Lord. No? Sabihin niyo po sa inyong sarili, lead me, O Lord, in thy righteousness because of mine enemies. Lahat tayo eh. Lahat tayo. Lahat tayo inaatake. Lahat tayo, in all fronts. Pero sabi ng Panginoon, there shall be no intention of the enemy shall prosper upon you. Sabi niya, make thy way straight before my face. Hallelujah. Kailangan gusto ng Diyos. Alam ni David, no, na kailangan niya ang Diyos. At sabi niya nga po dun sa Psalms, no, Psalms pa rin, I think 51. Sabi sa Psalms 51:12, sabi dito, bakit kaya kailangan niya ng Panginoon? Bakit niya kailangan maging straight? Bakit niya kailangan mabuhay ng may kaayusan, may katuwiran sa harap ng Panginoon? Sabi sa Psalms 51 verse 12. No po? Sabi po sa Psalms 51 verse 12, sabi niya dito, restore unto me. Galing, ano? Restore unto me the joy of my salvation and uphold me with thy free spirit. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Mga kapatid, katulad ni David, na po, patuloy po nating hingin sa Panginoon na i-lead tayo ng Panginoon. Lord, Lord, lead me. At doon sa chapter 51, sinabi niya, Panginoon, ibalik mo sa akin na yung joy of my salvation. Bakit po natin to sinasabi ngayon? Alam niyo po, maraming mga mananampalataya naglilingkod, tumanggap na sa Panginoon, of course. Naglilingkod, ginagamit na sa gawain, pero bandage pa rin ng sadness, ng loneliness. Nasa kanila pa rin yung kalungkutan. Alam niyo po, ito naririnig ko, no, sa devotion na one time nabanggit to ni Pastor Dong. Kung gigising ka sa umaga ng alas 4, alas 4:30, tas ang motive mo, napipilitan ka, na gusto mo lang mag-comply para mag-pray, wag na. Ang mahalaga po kasi sa ating pagsunod, merong kagalakan. The joy of my salvation. Panginoon, no? Sige nga po, tayong lahat. Lord, i-declare nga po natin sa ating comment box. Lord, no? Bring back the joy of my salvation. Kung minsan yan lang po ang kulang eh. Nakakapaglingkod ka naman na. Alam mo namang ligtas ka na. Alam mo namang ginagamit ka. Pero bakit kaya parang wala yung kagalakan sa'yo? At katulad ni David, hiningi niya talaga sa Panginoon. Intentional, mga kapatid. That's what we need right now. We have to be intentional in our ministry, intentional in our spiritual growth, intentional sa ating buhay. No po?
At makikita nyo po sa ating pag-uusapan ngayon through the life of our guest. Ano po? Our topic for today is joyfully restored by Jesus Christ. Wow. Okay, ibig sabihin ng joyfully restored. Bakit hindi sinabing restored lang? Bakit may joyfully pa? Ha? At hindi ko na papatagalin mga kapatid. No? Handa na po ba kayo? Are you ready? Sabihin nyo nga po dyan sa ating comment box. I am ready to receive. I am ready to receive. Sige po. Sama-sama po natin tanggapin sa hapong ito. I-welcome natin sa ating pong platform sa Daily Life Sharing. Si Pastor Charles Finney B. Pangilinan. Welcome po, Pastor. Hello po. Hey, Yan. Pastor. Yan. Sige po, Pastor. Bumati po muna kayo sa inyong church, sa inyong pong Hello mga po sa mga nanonood dito. Sino ba kayo nandito? Hello, Ate Sara, Kuya Milky, at Karen. Hello, Matt. Sinashoutout ko. Tsaka si Tito Tony. Hello po. Dapat pala ikaw una ko sinoutout, Tito Tony. Nasabi ni Kuya Milky. Shoutout po kay Tito Tony. Hello po, Ate Larissa. Dito ang tatay ko, si Pastor Hiram. Hello po, Tita Wow. Net. Pastor, opo. Senior pastor ng Church So Blessed. Opo. Emil Kisedek natin naglahat ng buong bayan ng Pilipinas po. Salamat kay Emil Kisedek sa pagkat ng Pilipinas. Amen, amen, amen. Hanggang Woo! Europa pala to, hanggang Europa. Pastor. Amen. Hanggang Europa po tayo. Pastor, babanggitin ko lamang po yung mga ilang kapatiran at yung iba po bago No po? Welcome po kay Brother Antonio Baloy. Sabi, go, 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 Pastor Fini. Mukhang ito ay iyong ka-church, no? Opo. Ganon din po kay Melchizedek Zerna. Wow, welcome po Ay, kayo. grabe po yan. Karen Ray, Sarah Reyes. Ayan, si Sister Jeanette, no? Chan. Mga taga Isabela, Ellen Yarenas, no po? Angeles. Hiram Grospe. Pangilinan. Si Pastor. Pastor Opo. Hiram. Welcome po, Pastor. Po. And we're so blessed no, na ang inyo pong anak ay kasama po namin ngayon. Hallelujah. Daniel Cervantes. No? I am ready to receive. Sila Ate Ula from Pasig. Larissa Baloy. Wow. Josephine Gonzalez Gathok from Calamba, Laguna. Amen. Willard Obnimaga. Good afternoon po sa lahat po sa inyo. Welcome po kayo. No po? Ayan, si Ate Esmeralda from Esmeralda Tamayo from London. Welcome po. Net Yutanko, salamat po sa shout out. Hallelujah. Amen. Sama-sama po tayo. Ano po? Kung meron po kayong mga pwedeng i-share, meron po kayong mga pwedeng i-comment sa mga pinag-uusapan po namin ni Pastor tungkol sa kanya pong testimony, feel free mga kapatid, and let us all be blessed this afternoon. No po? Let us all be blessed. No po? At alam nyo sa hapong ito ay bagamat bata pa ang ating pong guest, grabe. No po? I want you to hear this, especially yung mga youth, mga young adult, lalo yung mga estudyante, no po? How our guest na nakasurvive siya, talagang dinil siya ng Panginoon sa kanyang buhay, na when I first heard yung kanyang testimony, I have questions in my mind. Pero on the later part of our discussion, grabe yung ginawa ng Panginoon. I'm amazed. No po? Resilient. No? Yun ang dinevelop. No? Resiliency ang dinevelop sa kanya ng Panginoon. So, Pastor Charles, sa hapong to, hindi ko na po pipigilan. Simulan nyo na po, Pastor. Give us a background of your family at saka po yung inyong childhood. Describe nyo lang po sa amin, kwento nyo lang po. Paano Sige ba kayo po. pinatake and your memorable experiences. Sige po, Pastor. Go! Ayun. Hello po sa lahat. Ako po si Kuya Fini. As the students address me, no, yung mga youth sa aming church. Ako po ay galing sa Church of Blessed QC. And ayun nga po, kwento ko sa inyo yung mga nangyari sa akin. No? Ako'y
mga bata-bata pa. Sabi ko nga kay Pastor kanina, mukhang namuwang lang ako sa mundo, mga 7 years old, 8 years old ako, parang doon na ako nagka-utak. Hindi ko maalala yung mga nangyari sa akin. Pero marami namang memorable. Kumbaga may mga memories akong medyo naalala ko. Noon po, kami po, syempre, I came from a Christian family. So, it's unusual, no? Para sa akin, it's unusual na magte-testimony yung galing na sa Christian family. It's like the testimony of Pastor Alan. Parang, sana may kalokohan akong ginawa para may matestify din ako para sa mga unbeliever. Pero, hindi po ganun ang plano ni Lord sa akin. I'm actually very thankful sa aking pamilya for such a good upbringing. Ako po ay pangalawa sa 3 anak. Ang tatay ko po ay pastor. Ang nanay ko po ay ever supportive sa kung saan po pumunta ang aking tatay. Nandun po siya. Minsan po kami tatlo na iwan dito kasi they go overseas or sa mga province to preach. So ako naman po, childhood ko siguro, what I can remember is talagang pinalaki kami mga Kristiyano. Araw-araw po yan. We watch VeggieTales, ayun. Yan yung mga kabataan, Sunday school, pang Sunday school, VeggieTales, Salty, the singing songbook, at saka yung, naalala ko, napapanood ko pa na yung Superbook na luma, at saka yung Flying House. Yeah. Yun yung mga pinapapanood sa amin, tsaka nakasubscribe kami lagi sa Zoe TV, Channel 11 dati. Ah, Siyempre, ganun din. Pinalaki kami sa Christian music. Di, noon po, pag nakakarinig kami secular, talagang tatakit kami ng tenga. Kasi hindi kami sanay makinig ng mga secular music. Talagang bawal yan. Talagang culture shock sa akin yung pagdating ko sa school. Puro secular music araw-araw. Sa mga field demo, ayaw ko sumayaw kasi secular music. Eh. Anyway, um, ako po ay nagagalak siyempre na ako ay pinanganak sa isang Christian household. And kami po, kung mapapansin niyo sa magkakapatid, sana po halata, no? Na nadisiplina naman kami ng tama. Sabi nga kahapon sa preaching ni Pastor, mukhang nagkulang minsan ang palo sa amin. Pero napalo po kami lahat. Sabi ko nga kay Pastor Walter kanina sa interview na yung palo sa amin, it's not yung parang magparaos lang na galit yung magulang, but papaluin kami in such a way that we should know ano ba yung maling ginawa namin. Bakit kami pinapalo? Bakit we are facing some consequences sa buhay? It's because of the bad decisions or the bad things that we have done. Yun yung tamang pagpapalo. Hindi po yung papaluin nyo lang dahil na-tripan nyo lang. Galit kayo, galit kayo sa anak, galit kayo sa mundo, papaluin nyo na yung anak nyo. Hindi po. They should know what they have done wrong and never embarrass them in public. Kami po, di kami pinapahiya sa public ng aming mga magulang when they discipline us. So, um, I think that's it. That's how my childhood was. And ayun po, kami ay nasanay na going from church to church. Kasi po ako ay pinanganak noong 1997, nag-start ang church namin 1999. We've been planting churches so marami na ako nabisitang lugar din sa Luzon because childhood pa lang na-expose na ako sa pagpunta-punta sa iba-ibang churches. And ayun po, that's I think how I could summarize my childhood, Mhm. no? Amen. Medyo Amen. privileged po akong bata. Amen, Pastor. Amen po. Nung po bang kabataan nyo, Pastor, ah, studious ba kayo? Sa inyong eskwela, sa inyong, I mean, sa inyong elementary days. So, Sabi ko mas studious ako. Sa totoo po, hindi ko alam eh. Pero nung kinder, nag-accelerate po ako to grade 1 agad. Kasi nga first honor po ako. Sabi ko nung grade 1 ako, nagrereklamo ako. Bakit di ako dumaan ng prep? Ba't yung mga kaibigan ko sa kinder, nag-prep pa? Gusto ko bumalik ng prep. Kasi bakit nandun sila? Bago na yung mga klase ko ng grade 1, nahiwalay yeah. ako. Nilagay po. Ako naalala ko to. Ito, isa sa mga naalala ko. Na dinala nila ako sa prep. Tapos, anong nangyari? Tinuturoan ko sila ng mga, tinuturoan ko yung mga kaklase ko ng mga
inaaral nila. So, binalik ulit nila ako sa grade 1. So, I could Kasi say na ano advance na, no? siguro. Opo, I could say siguro may ano ako, medyo studious din ako kung aking kabataan. Ayun. Ayun. And very curious po ako, lalo sa science. Pwede mo ba bahagi sa amin yun, Pastor? Anong part ng science, no? Kasi magandang Ay, makita yan, eh, no? Yung mga ganyang mga, opo, sa totoo po, lahat yan gusto ko sa, ano, sa science. Geology, astronomy, wow. saka biology. Lahat po yan talagang interested ako. And then, nawala lang po yung interest ko nung nagbabagsak-bagsak na ako sa science because sabi ko, ay talaga ba science yung para sa akin? O sige, simulan na natin yan. Bakit nga ba, Opo. Pastor, bakit nga ba kayo okay naman, sabi nyo, studious naman, interesado nga kayo sa science, pero bakit dumating sa point na on this early stage of your life as a child, ay nag-umpisang ika nga ay bumagsak o bumaba ang iyong performance sa academics? Ah, ito po yan, mahabang kwento yan. Ganito po kasi, yung nga kinder hanggang grade 3, I think I'm doing well sa studies. Medyo nalungkot lang ako nung grade 3 kasi, ayun, grade 2 ako, parang top 4 ako, top 2. Tapos nung grade 3 ako, naging top 8 ako. Top 8. Medyo nalungkot po ako. Parang bumaba lang. Pero yung iba pala, nalaman ko sa mga estudyante ngayon, saya-saya pala kahit tumabot sa top 11 po. Pero nung, ayun nga, nagsimula lahat nung lumipat ako ng school, grade 3. Mababait na mga klase ko. Siyempre, transfer ako. Ganun din ako ng elementary po. Tatlo din ang school ko pinasukan. Iba nung grade 1, iba nung grade. Tapos nung grade 3, dito na po nangyari lang. Grade 3, okay naman sa akin. Mababait mga klase ko. I made some friends. Uh, Actually, some of them I'm still in contact with kasi Wow, ang galing naman. madalas po yung sila Oh. yung minsan tagapagtanggol ko. Kahit minsan inaasar ko din sila syempre. No? Pero pinagtatanggol din nila ako. Pero nung grade 4 po, dito nagbagong lahat nung nalipat po ako ng section. Kasi nalipat po ako ng section. Tapos, may new classmates ako. Eh, andun yung isa kong kaklase na ano, ba to, bastos. So, alam ng magulang ko to, bastos ng kaklase ko. So, nag-request talaga siya sa admin ng school. Ibalik ako dun sa section ko dati. Eh, yun pala ang maling nangyari. Nabalik ko ako sa section na isa. Doon na nangyari ang lahat ng hindi ko inaasahan mangyari. May mga nakilala ko bago. Nandun yung ibang klase dati nandun sa kapatid section. Mhm. Pero may mga nakatrip sa akin. Kasi po, for those of you watching here, nakilala ko noon pa sa childhood ko. Talaga pong tahimik ako bata. Um, Sabi ko mabait ako. Opo, mabait naman ako bata. Pero mahiyain ako, timid, shy, saka di ako, introvert nga po nun, introvert ako sa akin. And I prefer to be isolated. Kunyari Mhm. kakain lang po. Mas gusto ko Mhm. madalas mag-isa eh. Hindi ako Oh. kawawa pag nakita niyo ako mag-isa kumakain. Ano, enjoy ko po yun hanggang ngayon. Gusto ko kumakain na mag-isa. Pero po, naging easy target ako ng mga Mhm. bully. And usually nga po, yung mga nabubuli sa akin, maliliit po pa to. Ako po medyo chubby din ako. No? Uh, Ewan ko, naguguluhan po ako actually, pastor. Eh. Titingnan ko yung mga flashback photos ko. Meron sobrang payat, meron sobrang chubby. Di ko, pero, ah, ayun nga po, na-target ako, parang na-easy target nila. Ano nangyari po nito? From grade 4 hanggang first year high school po, ah, nagsimula lang sa konti-konting pang-aasar sa akin. Mhm. Eh, mamaya nagkaroon na ng ano, konting suntok-suntok lang sa akin. Hanggang mamaya, enjoy na nila ako. Oh. Enjoy na nila ako ina-abuse verbally Mhm. at saka physically po. And it was such a bad memory para sa akin po na itong elementary days ko. Yung mga tao, na-miss na elementary days na ako hindi masyado. Eh. Mhm. Parang
ito yung moment in my life na it's been my turning point into not into something positive but into something negative. Kasi ayun nga, for 4 years, in-endure ko yun. Sabi ko nga sa lahat ng estudyante, enjoy nila ang uwian. Ako po, Mm. yun ang pinakaayaw kong subject sa school, uwian. Pag uwian na, ayaw ko na, magtatago ako. Kasi pag wala pa yung sundo ko, mahanap nila ako. Tapos, pupunta sila kung saan walang guard, kung saan ako Mm. nanakot sa akin, sasabihin nila ako. Um, I don't know why they enjoy that. I don't really, sabi ko nga by the grace of God, I don't really remember much of the details ng mga ginagawa nila sa akin. Kung nanonood kayo dito, sa totoo lang, pinapatawad ko na kayo eh. Nagsishare lang ako dito, nagtitestify ako. Pero, uh, one very memorable thing na nangyari sa akin nga is isang uwi at na-corner ako ng apat na kaklase ko. I think um, two sections to, mga batchmates. And parang dinala na ako sa isang hallway ng mga class na bagong linis. Tapos Mm. ni-pin down nila ako. Pag pin down nila sa akin, this really happened na ayun, habang pinipinta, sinusuntok nila yung katawan ko. Tapos yung isa nagsusundot ng ano ko, ng wet poo. Mm. Sinusunod na yung wet poo ko. Pastor, Ah, pag sinabi nating pin down, ibig sabihin, ibinagsak ang ganun. Opo, Nakahiga ka nakabagsak ako nakadapa nakahiga ka ako sa hig po. So, Opo. apat na tao to. Mhm. I don't know why they enjoy doing that sa akin. Pero Mhm. ako talaga di ko po enjoy yan. Mhm. Siyempre. Yeah, oo. Pero Siyempre. ayun, ang sakit sa maliban sa physical na masakit siya, mas masakit siya sa akin emotionally. Bakit Yes, ginagawa niya sa correct. akin to? Mhm. Tapos Mhm. habang, ayun, ginugulpi nila ako. May nakita silang, dustpan, bagong linis ng classroom. Diyan yung mga alikabok, tsaka yung hibla pa ng walis, tsaka yung mga chok. Mhm. Tapos kinuha nila naman nun, nilagay nila sa bibig ko. Wow. Dinudura ako, syempre. Mhm. Dinudura ako yung mga yun, pero babalik nila doon. Ah, di ko nalunok, syempre. I try as much as possible, magawa ko. Nung tapos na sila gawin sa akin yun, ano, ramdam ko tuyong-tuyo ko yung bibig ko, puro alikabok, Mhm. puro, di lang siya mga, parang mga buhangin. Yata yan eh. Tsaka chok. And I was really hurt doon, emotionally, lalo po sa mga nakakita. Yung mga Opo. nakakita kasi sa akin, andyan nang dadaan sila, sabihin, kawawa naman, kawawa naman siya. Eh, simula no parang ayoko, ayoko na magtiwala sa mga tao. Kahit sa mga nanonood, wala namang kayong tulong sa akin. Ano, ano Mhm. pang saysay nandiyan kayo? Nakita nyo na nangyari sa akin. Oo. That's why I began to isolate myself kasi introvert na nga ako. Nag-isolate pa Ganun. ako ng sarili ko. I felt like there's no helping me anymore. Tinanggap ko na po na ito na mga kaibigan ko. And Pastor, sabi ko nga, if, apa, ah, yung po bang school nyo, sabi nyo po kasi kanina may mga nakakita. Ano po? May mga nakakita. Ah, what happened? Inireport ba sila ay, sa school? ayun nga, umaasa O po kami principal? mag-report. Wala po. Wala eh. Grabe, no? Wala po. Parang, it just happened. Mhm. It just happened po. So, I began to really isolate myself. Parang, walang kwenta na yung mga sumbong. Mhm. Ah, Actually, di rin ako pinaniniwalaan po. Ah, Recalling ngayon po, ngayon ko lang na-recall, I think medyo nagpapahiwatig ako sa mga teacher ko. Ah, they don't really know kung totoo ba sinasabi ko. Ang problema kasi nito, nakipag-associate na rin po ako sa mga sa mga nambubuli sa akin. Kasi Mhm. minsan, sumasama na ako sa kanila. Ito na yung friendship that I knew eh. That Mhm. was how crooked my mindset was. Na Grabe. pag nawala pa sila sa pagiging kaibigan, wala na akong kaibigan at all. So, it's more alone Mhm. than I am now na pag wala na itong mga nambubuli sa akin. So, I joined them. Minsan may inaasal akong kaklase.
Mhm. Ang tawag pa namin sa kanya si ano, ang tawag pa namin sa kanya si LBM boy. kasi nag ano, na jailbox siya sa ano sa school. So Mhm. nakikiasar ako. Mhm. Pero hindi ako accepted at all syempre ng aking mga Yeah. kaibigan ko. Nai-imagine ko yung sitwasyon mo, Pastor. Oo, Opo. na-imagine ko So din na lang ako accepted din. Makikiasar ako. Anong problema dahil nakikiasar ako, wala na naniniwala sa akin na kailangan ko talaga ng tulong. Parang, ay, si Pini, ganyan din naman yan eh. Makikiasar din naman yan eh. Kasi mm, naalala ko na address ko ito one time. I think it was in first year high school na na-address na may totoo ba may ano, nabubuli sa akin na address ng teachers. Sabi na, siya din naman, nang-aasar din naman yung mga ano, yung mga klase niya. mm, Yan ang naging problema sa akin. Kapag-associate ako yeah. with these people na I think of them kakampi ko sila. Pero in the end, wala pala talaga akong kakampi. Lalo gumawa pa ako ng mga bagong kaaway. Kahit Mm. yung mga nagtatanggol sa akin, minsan naasarin ko. And many times there's a pressure din sa akin na kailangan I must do a prank sa certain na taon to. Mhm. Kasi parang ako na yung underling nila eh. Parang ganun ganun sa akin. Getting back po, Pastor. Sige po. ah yung yun nga naging pangit yung grades ko po. Not so much Mhm. dahil may gumugulpi sa akin, pero dahil pag mas mataas po yung grades ko sa kanila, naka ano Mhm. yun eh, kunyari, dumating yung grade ko, nakasulat sa exam. Minali-manali ko na yung sagot ko sa Japo. Nakalagay 74. O yun, saya-saya ko pagsaka. Pero, pinakita sa akin nung bubugbog sa akin, papel niya, 72. Sabi niya sa akin. Oh. Yun. Sa Oh. taas kasi yung grade ko sa kanya, 74 ako. Kahit bagsak kayo pareho, Opo, ah. kahit bagsak pareho. Ganun pa rin, mas taas kasi yung grade ko. And because of that, I really did not study anymore, or I did not have the drive to study anymore. Ang pangarap ko pa naman noon, mag-science high school. Which is Mhm. thankfully po, na-achieve naman ng bunsong kapatid ko. Siya po nakapag-science high school. Thank God. Ako po Oh. hindi. Hindi ako nakapag-science high school. Although that's my dream as well, no, na makapasa. Ah, I also remember po nung isa sa mga ID ko, I think grade 5 ID ko ay binali, pinutol ng mga klase ko and tinapon sa basura. Wow. When tinatanong ng mga teacher ko, o ba't wala ka na namang ano, wala ka na namang ID? Hindi ko masabi bakit. Wow. Pinutol nila. Wala lang Mhm. ako ID. Yun na yun. So, Grabe, no? I forgot kung nagpagawa po ako ng bagong ID. Pero, I think, ano eh, pinulot ko siya sa basurahan. Hindi ko na lang nakita ID na yun ngayon eh. Parang tinapon ko na rin yata kasi putol na rin. Pero, pinulot ko pa yun sa basurahan. Putol ko na yun. And that really took um many of my dreams away from me. Lalo nga sa passionate ako sa science, na favorite subject sa science. I really lost all my desires. I really Mhm. thought na it's better to end this na lang yung buhay ko early on. Pag walang tao sa Oh. bahay, noon takot po ako pag walang tao sa bahay. Pero ngayon, nung nangyari sa akin yun, parang pag walang tao sa bahay, I look for painless ways how to end this. Mhm. Minsan inisip ko, ipit ko na lang kaya yung ano, yung leeg ko sa ano, sa ilalim ng table. Yung table na ano, parang nakaganon siya yung Mhm. Mhm. ipit ko lang kaya sarili ko dito. Sabi ko mas ano kaya to, painless. Every time I see a bar, parang inisip ko yung leeg ko nakasabit dyan. It's really wrong. It's really Wow. wrong for me to think those things. Last pinagdaanan ko. Sa totoo po, yung pinagdaanan ko, wala lang naman to sa pinagdaanan ng ibang tao. Pero I was really hurt sa ano, sa friends, so-called friends. And I was Mhm. really hurt sa mga superior, sa mga students na mas matanda sa akin, sa mga teachers, sa guidance, sa mga supervisor.
And I never thought of asking help from anyone. Kasi ganun nga, I just want to isolate myself na lang. And I feel that that's my safe space eh, magiging isolate. Mm. So that sums about my ano eh, my elementary life from achiever ngayon purposeless na sa buhay. Wala akong purpose sa buhay. Sige. Although ayun po, nung elementary ko rin naman na-encounter si Holy Spirit ng personally. That was Okay. back in 2008. Okay po, Pastor. Bago po tayo dumiretso Ay, sige doon po. sa ano niyo po, sa encounter niyo po sa Panginoon niyo po. Were you able to have this idea of having revenge to these people? Ay, syempre po. Okay. Sabi ko, ano, papalakas ako. Tapos nanonood pa ako ng mga action movies na tsaka ng mga anime. Minsan, iikot-ikot pa ako. Pili ko tatamaan ko po sila. Sabi ko, kailangan makaganti ako dito sa mga to. Wow. Mga kaklase po ako. Iba, nasakal ko. Iba, nasuntok. Ayoko manuntok ng mukha eh. Ginawa ko, sinuntok ko yung kamay. Eh, hindi pala ganun kasakit pag sumuntok ka po ng kamay, no? So, ayoko kasi Kaya, manuntok ng mukha. Kasi halata yun pag sa mukha tinamaan. Ako yung, ano, ako yung expelled dyan. mm, Nasakal ko na po yung nang bubugbog sa akin. Kinakalma ko ng mga ano, kaklase ko. Ano, maliit lang po kasi siya. Ako, mas matangkad ako di hawak sa kanya. Gigil na gigil ako. And ang dami nag-aawat sa akin. mm, Eh, ang nasa isip ko po nun, bakit nung ako yung ginaganto, walang umaawat sa kanila? Nadagdagan pa yung hurt ko grabe, no? lalo. So, Nadidevelop yung aggressiveness opo, sa puso niyo. bakit Mm. walang umaawat sa kanila nung ako yung ginaganto nila? Pero nung ako na yung gaganti, bakit ang dami umaawat sa akin? Tama. Tapos isang beses pa po, gusto ko suntok yung isang kaklase. Sabi niya, ay, ganyan ba yung Kristiyano? Ganyan ba yung anak ng pastor? Kaya dapat di sinasabi yun, na anak ka ng pastor. Joke lang. Pero, Oo. Grabe, no? ganun po. Iyak na lang ako. Madalas iyak na lang po ako kasi there's no hope. And Mm, natutunan ko din na kahit makapaghiganti ako, yung consequence nito sa akin lang din eh. Parang, mm. Ibig niyo sabihin, katulad niyan, ano, mga kaabangers, mga ka-DLS, ano po, ah, Pastor, bigyan ko lang po ng ano po, ng ika nga parang nutshell, ano po. Na nabubuli siya, hindi niya alam kung kanino lalapit. Instead na magsalita, magsumbong, naka-experience siya ng ignorance o inaano siya, ine-echapwera, hindi nakikinig at naniniwala sa kanya. Kaya, mga kapatid, masakit yun eh. Especially sa mga bata na walang masilungan, alam mo yun, walang magbigay ng protection sa kanya. Hindi po ba? Pero, ang nangyari po sa kanya, in his own will, sabi niya nga kanina, if I can't beat them, join them. No? So, ang nangyari po, nakipagkaibigan siya dito sa mga to. Eh, maliwanag ang sinasabi sa First Corinthians eh. First Corinthians 15, 15:33. Sabi doon, di ba? Bad company corrupts. collapse. Di po ba? Kaya mga kabataan na nakikinig po ngayon, ah, wag na po nating, kung alam natin na tayo po ay binubuli, ang tamang lugar, ang tamang ano, unang-una ang inyong advisor, no? Sa kanya kasi nagpaulit-ulit dahil walang authority na namagitan sa kanila. No? Walang namagiitang authority, no? At sabi ko nga kanina nung nag-uusap po kami, sabi ko parang hindi ko makita yung magulang kasi usually, 'di ba, ang magulang pag ang anak ay they're, parang binubuli nga, usually magulang will step in. Teka, 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 teka. 'Di ba? Magrereklamo sa school, kakausapin yung principal, lalo kung influential, tatakutin yan, di ba? Pero sa kanya, no, tingnan niyo po, yung ba dahil timid ang kanilang magulang o dahil hindi nalaman ng kanyang magulang? Kaya po yung communication mahalaga, mga anak, mga kapatid, mga magulang, mahalaga yung communication sa ating mga anak. So po, what
what and where they are in right now. Kailangan alam po natin. Kung minsan, natututong magsikreto. Katulad ng binanggit mo kanina, Pastor. Sabi mo kanina, naranasan yung mapalo, di ba? Pero nung Opo. napapalo kayo, di ba? Alam nyo, no? Alam nyo na ang pagkapalo sa inyo ay hindi kayo pinalo out of anger lang. Out of anger. Kundi, pinapaliwanag sa inyo, ba't kayo kailangan paluin? No? To be able to be disciplined. Okay? Kaya, let us not be bata pa lang, ano, bata pa lang, yung pong gantong sitwasyon, huwag niyo pong hayaang tumagal kasi nakita niyo po nadi-develop na rin sa kanya yung aggressiveness. Gusto niya manakit, gusto niya rin manuntok. Ang problema, kilala siya nung isa, anak ka pa naman ng pastor. Anak ka pa naman ng pastor. Ang hirap, ano? Ang hirap nung gano'n na nung ikaw ang kinakawawa, walang naimik. Pero nung ikaw yung nandun sa ganung sitwasyon na you just want to try it, 'di ba? Although I'm not justifying it, ha, pero tingnan niyo po ang Mm. sitwasyon. Ako na I'm really wondering how it happened na ganun lang. Na sa school mangyayari 'yon ng walang nakakaalam, 'di ba? Okay? At ang nakakatakot po dito, alam niyo po, he developed a trust issue. Ayaw niya na magtiwala kahit kanino. Ito yung time na in-isolate niya yung kanyang sarili, no? Sa mga kaabangers, mga ka-DLS, if you relate, no, if you can relate to this story, no, send your comments, no, chat in your comments, no po. Let other people know and makita nila kung paano niyo po nalampasan yun, no. Tapos sabi niya, gusto niyang gumante, you know. Tapos ang naging ano sa kanya pa nung umpisa, isipin niyo, in the hallway, gagawin sa'yo ng kapwa estudyante mo, hindi ko ma-imagine na walang makakakita. Meron at meron. So, what I'm trying to say, mga kapatid, is that napakahalaga na marinig natin ang present condition ng ating mga anak. Kahit minsan ayaw nila mag-open, let us have the heart to initiate communication. Mahalaga po talaga yan. No? Kahapon, kung nakapanood po kayo ng teaching kahapon, yun din po, lumulutang dun sa discussion kahapon, dun sa teaching, ay mahalaga na ang magulang ay ma-turn ang puso sa kanyang anak. No po. I'm not saying na hindi na-turn ang puso ng tatay po ni Pastor, no? Si Pastor Hiram sa kanyang Pastor Charles na anak. But paano nga naman malalaman ng magulang kung wala man lang clue, 'di ba? Usually ang bata uuwi sa bahay sira damit, 'di ba? Dumudugo yung ilong, may kalmot sa ganyan, 'di ba? Ganyan eh. Kaya ang tatay malalaman, ano nangyari sa anak? Oh, may pipilitan ka na. Pero sa kanya, ang galing ng mga nananakit sa kanya. Sabi niya kanina, yung mga nananakit, doon siya pinapatamaan kung saan nakatago sa uniform. Oh, alam niyo po mga kapatid, ang kalaban ganyan din ang ginagawa sa atin. Tuturuan ka maging timid. Tuturuan ka mag-isolate. Pero yung pala, kailangan mong ma-recognize sa buhay mo that there is an authority over you. You have a parents, you have a pastor. At binigyan ka ng authority ng Panginoon to topple down the serpents, to topple down these spirits. But the problem is, wala pa yung ano eh, wala pa yung ganung energy, yung power, yung how you practice your authority dahil sa ganitong edad. At napakahalaga ng gabay sa ganitong edad. No? So tandaan niyo po, 1 Corinthians, ha? 1 Corinthians 15:30, tama, 15:33, bad company corrupts. Don't compromise to these people. Ano po? So Pastor, nung pong naranasan niyo po ito sa inyong buhay, how do you go on with this? Paano po kayo lumalakad sa buhay niyo every day hanggang sa Ah, opo. ayun po, totoo po. 2008, sabi ko nga pinanganak ako Kristiyano. Pero hindi ko kilala si Jesus, no? Pero 2008, biglang na-encounter ko si Holy Spirit in a tangible way. This was happening po when I was still in elementary being bullied, no? Actually, it played a huge factor din po sa akin na, wow, Lord, totoo pala. Wow. And uh,
going on from there, 2008, 2009, 2010, it still went on po. And yung mga klase ko na ano ako, na susuntok, na pag-uutusan, lalo na nauso yung mga emo-emo, padamihan sila ng girlfriend. Wow. Naging alila ako ng mga boyfriend kasi para mas pogi sila dapat may alila sila. Pero Paano yun, Pastor? Paano po yun? kailangan parang nagiging utusan po nila ako. May kailangan silang bilhin para sa girl na, Mm. bibigyan na sa kanya pera. Oy, bili mo nga to. Ako naman to, utu-utu siguro tawag sa akin. Pero pupunta ako, bibili na ako ng napapil na. Pero yun nga po, there's a huge factor po na encounter ko si Holy Spirit for real noong Wow. 2008. Tapos Mm. actually, that's the first time na nakilala ko si Jesus, not as a Sunday school subject, not as a Bible character, but as a person. Praise God. Nung nakilala ko si Jesus noong 2008, totoo po, tuloy-tuloy pa rin po. Bubuti Amen. sa akin. Pero naging vocal din ako sa mga classmates ko on my faith in Jesus na sinishare ko sa kanila mga nangyari sa church namin, yung mga bingi, Mm. nakakarinig, nakita ko Mm. yung lumpo, nakalakad, tapos yung bulag, nakakita. Talaga nakita ko po with my own two eyes ng mga to. Tapos, syempre, you have that joy unspeakable na hindi mo kayang hindi i-share to. Nakita mo, na-witness mo first hand eh. Mm. Ito na, nung ni-share ko sa mga classmate ko, sabi na, uy, ang galing oh, sabi ni Pini, yung bulag daw nakakita, oh. Tapos yung bingi daw nakalakad. Pinagtatawa, pinagtatawanan po nila ako. And whenever I share Jesus to them, ito pa, nasaktan pa ako, sabi ng isang classmate ko, hindi ito isa sa mga nabubuli sa akin, but annoyed lang siya, sabi niya sa akin, shut up, you're annoying. Kasi Oh. puro Jesus na yung sinasabi ko. So, medyo na-discourage din ako mag-share ng gospel noon. So, I went into isolation again. Ayoko na mag-share ulit. Pero I really know now na si Jesus is for real. Kasi Amen. na-encounter ko si Holy Spirit ng tangible way. Kasi Wow. yung Holy Spirit lagi idea lang sa atin yan eh. Mm. Idea, Holy Spirit, Come Blessed on Us. Pero paano ba yung Come Blessed on Us na yan? Nung Youth Camp to 2008, ako po ay 11 years old. Mm. I challenge the Holy Spirit. Sabi, sige, altar call to. Sige, Holy Spirit, kung totoo ka, sige po. Bata-bata, ganun magsalita. Kung totoo Mm. ka, Holy Spirit, sige po. Para until bigla po may wind that came from the stage. Yung stage po ay wall. Wall Mm. yan eh, wall. Yung likod po ay hindi wall. Pero the wind came from the stage. Humampas po sa akin. Tapos, biglang, hindi lang siya yung parang electric fan na lumalagpas na hangin. Pagkahampas sa akin ng wind na to, parang pumasok bigla sa akin. Sa akin. Mm. And then, parang bigla may shift sa akin. Parang sa loob ng body ko, I can feel it. May wind talaga na umaandat sa body ko. I just began crying and crying for the Lord. And doon po, na medyo nagbago yung aking mindset from the suicidal, na isolated. Parang medyo nagka-hope ako. Wow, thank you Lord, totoo ka. At least, Mm. kung hindi ko maasahan ng mga tao, andyan si Lord para sa akin. Amen. And that went on hanggang makaalis na po ako sa school na yun. Hanggang makaalis ako sa school na yun, talagang ganun pa rin sila sa akin. Kasi nuhubuan nila ako. Ganun sila. Okay, no? Ibig sabihin, you endure this kind of treatment for how many years, Pastor? Para magkaroon ng idea yung mga tagapakinig 4 natin. years. 4 years. Sabi, Wait, day 4, in, 5, day 6 first year. oh, day in, day Pero, out, ano? pero may mga araw naman po na wala sila sa thankful ako. Kasi tingnan niyo mga kapatid, ano, mga kaabangers. He intended to anong tawag dito? To answer wrongly the exam para hindi siya ibubuli. Tama ba, Pastor? Apo. Oo.
Mamaya makikita nyo na, totoo yan, Pastor, baka naman talaga mahina isip niya o hindi naman, wala naman siya talagang academic, ano. Ah, mamaya makikita nyo how this child excel. Ano po. Grabe, grabe to. Ano to parang ang tawag diyan false humility. Hindi po ba? No? Napaka ah, sa isang bata para maranasan 'yan. Ako yung word na lumalabas sa akin, yung ini-impress sa akin ng Panginoon, resiliency. Resilient ang batang to. Resilient ang batang pastor na ito. You were trained. Ano po. So ngayon, Pastor, after po noon, nung nakakilala na kayo, na-experience nyo na talagang pine-persecute kayo pag nag-share kayo, nakalipat po ba kayo ng school? Nakagraduate po kayo? Ano pong dahilan? Ah, yun nga po, plano ko sana mag-science high school nung high school. Opo. Pero hindi nangyari dahil mababa po grades ko. Hindi pasok sa requirement. I stayed in the same school for another year ng high school po. Mhm. And yung new classmates, syempre may mga classmates na nawala. Yung mga classmates na nawala, nag-science high school. Buti pa sila. Pero, ayun po, it's a new season. Sa totoo, medyo masaya po ako nung first year. Although, sometimes it still happens. Kaya siguro, I think Mhm. nagmamature sila ng konti. Pero yun nga, Mhm. susuntok pa rin ako. And ganun, nangaasar pa rin ako ng mga classmates ko. Eh, ganun pa rin. Nakorap nga po ako. Tama po sinabi. Bad company corrupts good character. Mhm. But, ayun, thankfully po, ako thankful siguro ako dito kasi sa totoo po, di namin afford ng private school. Mhm. May nagpaaral lang po sa amin sa private school. Pero thankfully, hindi ko alam kung magiging thankful ako dito. Hindi. Eh, nagkulang po kami sa budget pang tuition fee. So, naghanap po sila ang aking mga magulang ng ibang school kung Oh. saan kami magtutuloy ng pag-aaral. Ayaw nila kami i-public school. I don't know. Bakit? Bakit nga ba? Bakit? Mamaya tanong ko nga sila bakit public school. Pero nalipat po ako sa isang private school. And by God's grace po, ayun, balik ulit ako. Top 1 ulit ako from first Wow. quarter to fourth quarter. Mhm. Ay, nakakatuwa po. Sometimes, umalis pa yung algebra teacher ko. Eh, nag-algebra na po ako sa previous school ko kung saan ako pinag-google. Mhm. Eh, nag-algebra ulit ako kasi magkaiba sila magkaiba po sila ng Mhm. curriculum. Algebra ulit. So, pag-alis po ng algebra teacher ko, sabi, pili ko mo na bahala dito. Ako nagtuturo sa mga kaklase ko ano yung gagawin dito sa algebra. Grabe. Grabe po yung grace ni Lord sa akin na na-maintain ko, nag-top 1 po ako all throughout ang aking second year in this new school and new environment din po. By new environment, I mean both good and bad. No? It's good kasi Mhm. wala na nang gugulpi sa akin. It's good na uh, mahal ako ng mga tao doon, mahal ako ng teachers. It's bad kasi ito yung dito ako nagulat. Mga klase ko po na mas matatanda kasi sa kanya yung klase ko. Nag-yoyosi, nag-iinom, pag, Mhm. minsan Mhm. magka-cutting classes pa. Uy, Mhm. pwede pala to sa high school. Ganito ginagawa naman. Pero Na-open, ano? nakakatawa dito sa mga klase ko. Ito yung mga siga-siga, no? Pero sila yung unang tagapagtanggol namin, ng batch namin. Sila yung tatanggol sa amin kung mga siga sa kabilang dahil sa third year high school, siga dyan. May mga siga dito. Pagtatanggol nila kami. I became good friends with these people. Wow. And it's a new environment for me po. And ayun nga, akala ko mawala ako sa position ko top 1 kasi nagkaroon ako Mhm. ng bulutong tubig ng 2 linggo. 2 linggo. So, ay talagang na-affect po din yung pag-aaral. Wala akong wala akong assignments, wala akong seatworks, wala akong quizzes. Eh, by God's grace, bumaba ang grade ko. Nasa top 1 pa rin ako. Nasa top 1 pa rin ako. So, grabe po. Doon ko na-realize, dami pa lang nanakaw sa akin kaaway. Just Mm. because Amen. Totoo, I totoo. isolated myself, I did not seek accountability, Oo. hindi ako nagtulong.
Yan ang Given nun, ilalagay talaga eh. No? Yan ang ilalagay, no? Tandaan niyo po yan eh. Ganyan ang gagawin ng kalaban sa atin eh. Wala ka, wala nagmamahal sa'yo. So talagang ano ka, pupunuin ka ng mga negative thoughts. No? Sabi nga dito ni Ate Medi, America, parang sa pelikula o sa teleserye ang buhay mo, Pastor P. Sabi ni Sarah Reyes, ito yung mga unforeseen events sa buhay ng mga bata. I hope those children na naka-experience ng ganito will find healing and restoration. Just like Pastor Fini. Amen. Tama po, no? At talagang ano na ano siya nagkaroon ng ano sa kanya ng anong tawag doon? Fighting spirit, no? Hindi man niya alam kung paano pa talaga. Nandoon yung pag-ano niya. Sabi ni Sister Rosemary Socias, buti mga anak ko nagpapaalam na pag di sila tumigil pambuli, manuntok na siya. Nako po, sumugod ako sa school. Kinausap ko assistant principal. Christian na po to ha, pastor. Christian po to. May school sila dati. Oh, grabe. Kasi pag umiral ang pagkamagulang ng magulang, hindi mo ano yan, parang inahin na sasabungin ng lahat para maprotektahan ang sisiw niya. Ano? Sabi po dito ni Emat, no? Uy, Kuya Emat, kamusta po? Sabi ni Kuya Emma, Emat, Galindo. Kaya isama natin sa ating mga panalangin ang revival sa mga campuses. Amen. Let's go to the campuses for Jesus. Tama yan, no? Mga young adult, mga youth desire to be used by God, no? Gamitin niyo ang lakas talino niyo, galing niyo. No? Gusto niyo ng challenge? Ito ang challenge. Obey Jesus. Bring His name to the campuses. Talaga yung challenge yes. natin. Grabe. Bagamat, alam niyo po, Pastor, ako, pag naiisip ko yung dati ko pong ginagawa, ano po, dati po kaming mga, alam niyo, yung magulo sa school, mga aktivistang ganyan. Pero I come to realize na dinivert na ng Panginoon, ni-restore ng Panginoon. Yung tapang mo, gagamitin mo na ngayon sa tapang sa pagsasalita ng Panginoon. Yung pagiging Amen. agresibo na sa maghanap ng sitwasyon, ng oportunidad makapaglingkod sa Panginoon. So, kaya restored. Grabe. Sabi po ni Christian, ano pa? Christian Nicodemus, no? Si Nico Boy. Ha? Si Nico Boy po yan, Nico Boy. Ayan, no? Dami na pong ano, no? Grabe daw yung iyong istorya, kapatid, no? Eko kuwa. Ayan. Bullying talaga, no? No to bullying talaga. And siguro ang isang maganda po bilang mga magulang, since na nasasabi po natin to ngayon, no, sa kwento po sa buhay ni Kuya Phoenix, ni Pastor Phoenix, i-educate din po natin yung ating mga anak, mga kapatid. Educate natin yung ating mga anak. Ano po? Especially yung mga, alam nyo, maraming bata ngayon. Naalala ko ito mga bata na nakasalamin, bata pa lang. Ayan yung mga prone for bullying. Yung mga mukhang nerd, mga prone for Totoo yan. bullying. Totoo po yan. Amen po ba, Pastor? Grade Ah, 5. yung masyadong tame ang dating. Ano po? Yan ang ano eh. Tapos, ah, also to prevent naman kung tayo ay may mga sabihin nating aggressive na mga anak, matutunan din nila. No? Maintindihan nila na bullying is not good. Okay? Yes. Okay? Sabi po ni Buhay pa, ayan, Emat Galindo ulit. Buhay pa ba yung mga nambully sa'yo? Buhay pa Pastor, naman. in the name of Jesus. Emma. ah, Grabe rin istorya nitong kapatid natin na ito, di ba? Si Grabe Emat. po yan eh. Oo, ako po na, ay nako, Emat. Ah, bro, tumingin ka na lang muna doon sa dingding na binubutas mo. Doon ka na lang tumingin. Hangin ka doon. Hallelujah. Pero grabe rin, no? Tingnan niyo po, mga kapatid. Ang buhay na binago ng Diyos. No po? Tapos, sabi po, Pastor, pagkatapos po dito, sabi po ni, dali lang po Pangilinan Bersola Lolet. Anak, dapat talaga hindi mo tinago sa magulang mo pambubuli sa iyo. Hello, mama. Ito po ang inyong mama. Yes po. Amen.
Kailan po nalaman nila, Pastor? No, for Ah, para alam na resolve naman ito, na resolbahan to. Kailan po nila nalaman? Kailan ba yun? I think nag-testimony po ako sa isang youth event. Mm. I just want to encourage the students that umattend tungkol Mm. sa Amen. sa Amen. naging transformation po ng buhay. Sabi na, Amen. Praise God. ba't ganyan, ganyan pala yung mga nangyari. Bakit di mo sinasabi sa amin? Ha? May ano so, eh, no? so, May mga ganyan. Oh, sabi sa po pulpito dito, nagkakabukingan eh. meron po tayong kapatid, Melvi Agustin Domingo, no? Watching from Canada. Welcome po, Ate Melvi. No po. Welcome na welcome po. Please share, no, and be blessed. Ano po? Stay blessed po. Manood po tayo. Amen. So sige, diretso po tayo. Sarah Reyes, ayan. Naranasan mo yung ganung bad experience, Pastor Fini, because your life will be a great testimony. Not that we will be thankful for the evil things, but all things work together for the good of those who loved Him. Amen. Sabi po yan sa Romans 8 verses 28. Na po, Romans 8:28. Salamat po sa mga comment nyo po, mga kapatid. Na po. And Antonio Baloy. We love you po, Pastor Hiram, Pastor Lolet, Pastor Fini, Wesley. Yan. Grabe po ang testimony. We understand po. Hallelujah. Amen. So, Pastor, ano pong transition ang nangyari sa inyo dito nung sinabi nyo nakatanggap na po kayo sa Panginoon? Ah, Opo, I'm very thankful din na ako ay nag-share ng nangyayari sa church or ng gospel sa mga classmate ko and share ko yung kabutihan sa akin ni Lord. Kaya rin nalaman nilang ano ako, Christian. Mm. At first sila niwala sa akin. Pero when I graduated ng high school, some of my classmates ko, not the ones na nag-good sa akin, pero some of them, yung iba sa kanila, inaasar ko pa, syempre. Yung iba, um, grabe po yung ginawang transformation ni Lord sa iba kong mga classmates. Uh, Wow. Yung mga I'm not, na-share nyo. I'm not in contact with them na kasi, pero nung ako po ay nakagraduate ng high school, nakita ko po ito, mga classmate kong ito, sila yung nagsishare ng gospel sa mga pulis tsaka sa mga preso. Sabi ko, Wow. di ko inasahan to mga to. Ito ba talaga yung mga klase ko noon? So, what I can say po, yun, when you encounter Jesus, talagang i-share lang po ng i-share eh. Kasi, even if you think that nothing is happening, may nangyayari na po pala, may seed na pala na itatanim sa kanila. So, Amen. it really helped na na-encounter ko muna si Holy Spirit. I knew Him Amen. personally. And then I shared Him. Although na-discourage ako kasi hindi nga warm yung pag-welcome nila sa gospel. Pero Mm. in the long run pala, may seed pa lang na itanim sa kanila. I don't know if it's me or if it's someone else na nag-share sa kanila ng gospel. Pero I'm very thankful na nakilala nila si Jesus o na sila mismo nagpapagamit na kay Jesus. Nung sila nga Amen. nag-prison ministry, sabi ko ako'y naiinggit na parang mas marami pa narating sa ministry ng mga to kaysa sa akin. Kasi grabe po yung naging transformation ni Lord. Pero ayun po, yung Hmm. Yun. thankfully naman nung nalipat ulit ako ng school third year and fourth year high school. There's a different culture. I met real friends, talagang real friends po. Na even up to now, I'm still in contact with most of them dito sa third year and fourth year high Amen. school. Talagang naging masaya po ako. I was Praise really, God. really happy Oh. na may mga namit ako friends. Tapos nakamit ako, ang tawag sa amin, may namit akong tatlong Christian na friend doon. Naging magkakaklase kami nung fourth year high school po. Ang tawag sa amin sa classroom kami yung Gomborzaza. Kasi yung apat na paring martir. Combo. Gomborzaza daw kami. Oh. So, Gomez, Burgos, Zamora. opo. Opo, Burgos Zamora, tsaka Ah, isa pang extra. Kasi ako new student po ako. Sila dating Gomborza kasi mga born again po. man, Nakakatawa din na sila rin mismo. Ayun, may mga nag-encourage na sa akin.
Ako Mhm. ay nung sa high school po. Tapos, yun nga, sabi ko, may mga, hindi na kami, mga kabiruan na akong malinis na biro, hindi na ito yung mga Mhm. bullying. Sabi ko, Oh. I feel at home dito sa sa eskwela na to. And even the teachers, they were really, really kind to me. Walang culture ng bullying dun sa school na yun. Mhm. Tapos yung Amen. kaklase ko po, syempre high school, bastos, di ba? May bastos, di Oo. nawawala ang bastos. Kasi Pero exploration. yung bastos na kaklase ko dito sa bagong school, yun yung pinaka hindi bastos po pag nilagay mo dun sa kabilang school ko. Grabe po dun sa kabila. So, Grabe, no? uh, pero yun nga, by God's grace, nagkaroon ako ng mga kaibigan. I was no longer isolated. Then I Amen. graduated high school. Tapos, yun nga, nag-college ako sa PUP, Commonwealth First Sem. Mhm. Di ako nagtagal Amen. kasi IT yung course ko. Wala akong alam sa computer. Di ko alam paano ka napadpad po dun eh. Pero I really planned on going sa UP. I plan on reconsidering. Yung reconsideration, I was about to transfer there. Pero di natuloy ang transfer. Nag-PMA ako. Pahinga muna anak. At nung nag-PMA po ako, 2013 yun, that was the joyful transformation I had nung Mm. ako po ay nasa youth camp 2013. Amen. Kasi I've been Sige nga po. seeing Kwento nyo nga for, po yun. ay sige po, ito kaya. I've been seeing for 7 years na kasi nag-break out bigla ni Bible sa aming church, signs and wonders, deliverance, tsaka yung joy Mm. of the Lord. Yung joy of the Lord, doon ako di familiar. Kasi deliverance, talagang we're moving in deliverance na noon pa, nagpapalayas na mas mga espiritu. Pero yung joy of the Lord, yung biglang napupuspos ng banal na espiritu yung mga tao, tapos nagtatawanan. It was Mm. something I have not experienced before. And ako po, skeptical ako dun eh. Kasi alam Mm. ko lang, iiyak ka pag pag nabuhos sa yung Holy Spirit, alam ko iiyak ka. Alam ko Mm. malulungkot ka. Pero yun nga pala, sabi sa Bible, diba, that the anointing breaks the yoke, the anointing breaks the heaviness. Eh, Mm. aalisin niya eh. There's the oil of joy, the oil of gladness. Mm. And nung na-receive ko si Holy Spirit ulit, this is my new encounter in 2013. Biglang, I think it was an altar call talaga eh. I need to get back to my friends kung ano nangyari talaga sa akin. No? Kasi di ko alam ano nangyari sa akin. Pero I really remember this na bumagsak ako sa sahig. Tapos tawa ako ng tawa for I think about 2 hours or 3 hours. Tawa lang ako ng tawa. Binubuhat na ako ng mga kaibigan ko sa kung saan ako dapat pumunta, kung kakain. Tawa lang ako ng tawa. And I was being delivered by God from heaviness, from depression, from sadness, from anger, from bitterness. Doon din ako napalaya ni Lord na dito sa mga unforgiveness ko. Nanaya ko ni Lord sa even sa yun guys, unforgiveness ko sa mga kaklase ko na from that moment on, sabi ko, kung makita ko itong mga kaklase ko to, kung makita ko yung mga nang api sa akin noon, yung mga nagpupunta sa akin, I can just look them in the eye with love na wala akong hatred na nararamdaman sa Praise kanila whatsoever sa kanilang ginawa sa akin. And even now, I can still say it. Kung nagpakita sila sa akin, ay sorry, kung napakita sila sa akin, I can just approach them, kahit yakapin ko pa sila. I'm just so thankful ngayon sa naging transformation sa akin ng Lord. I'm just so thankful din sa kanila eh. Kasi I don't think I'm the person I am now. It's not for them. I'm not saying what Tama. they did is a good thing. Amen. Amen. Pero what I'm saying na because of what I experienced, ngayon po nakakapag-encourage ako ng maraming kabataan who are facing the same things or even less or even greater than what I have experienced. I can share na you can overcome as well. And you can share, you can open up. This is a safe space. Kung ako kinuwentuhan pa, this is a safe space for you. Na I can now use my testimony as an encouragement sa mga tao sa paligid ko po. Eh yun yung season ko po nung pahinga muna anak. Grabing napaka-importanting season po sa akin. Nagpahinga ako bago ako mag-college. Amen. Praise God. Amen. Amen. Nung nag-college po kayo,
Pastor, banggit mo, kwento niyo lang po sa amin. Ano po yung courses na na-take up nyo at nakagraduate po ba kayo? Ang dami. Ulit po. Una po ang tinake ko po IT sa PUP. Mhm. Di po ako nakontento. Ayoko ng course. Ayoko nung Di naman sa ayoko ng school. Isa po sa dream schools ko ang PUP. Pero I really wanted veterinary medicine sa UP Spanish. And di ko nakuha yon. Actually asked for reconsideration para sa animal science, Mhm. uh, sa College of Agriculture, pero di pa rin nangyari. Sabi ko nga, Lord, bakit ba yung mga gusto kong pasukan, di ko natutuloy yan? Ah, actually, sa end ko po natutunan that the Lord was teaching me something in my heart po. Amen. Pero mamaya yun. After no, nagpahinga ako, pahinga muna anak, PMA. Tapos, nag-entrance exam ako sa UST. Nag-entrance exam po. Grabe po yung favor sa akin, Lord. Di ko alam po favor ni Lord o matalinong bata ba ako eh. Yun. Pero grabe po yung favor ni Lord sa akin kasi hindi ko masyado pinaghandaan yung UST exam po. Lalo nilalagnat ako na sobrang taas po nung ako yung nag-entrance exam ng USTET. Ah, Mm. yung pala may tigdas ako. Nag-hallucinate na po ako nun. Mm. Nag-exam ako. Sa totoo, di ko maalala yung mga questions ko no entrance exam. Wala Ala. akong maalala. Tapos Okay. nun, after ko mag-entrance exam, tinakbo na ako sa ospital. Sabi ko, Grabe. eh, Ang opo, hirap nun, Pastor. sa UP Infirmary po ako na tinakbo. Sabi ko, ay, makakapasok din pala ako sa UP. Sa infirmary Sa section pa, infirmary. ha? Doon ako na doon po Kung ako hindi ka pa nagkasakit, na-isolate. hindi ka makakapasok doon. Ha? Pero ayun po, by God's grace, pumasa po ako sa UST. Tapos, medyo doon ko po nalaman ano yung mga strengths and weaknesses ko. Dati po gustong gusto ko ang science. Nalaman ko sa US, ay weakness ko pala ang science. Sa ano po pala ko, okay ako sa English, ganun. Amen. English, tsaka sa Filipino. Sabi ko, buti pa yung K-12 ng mga estudyante, alam nila ano gusto nila pag college na sila. Ako, lahat ng courses parang in-applyan ko nung magka-college ako. Pero nag-nutrition and dietetics po ako. 3 years lang kasi bumagsak po ako ng isang subject. Mm. And for me to take that one subject, it costs more than 30,000. Mm. 30,000 po. Just one subject with laboratory na yun. Uh, Kasama rin miscellaneous. Hindi ko kaya po yun. Hindi namin kaya yun. Mm. Gastusan. So, lipat school ako. Paglipat ko ng school, sabi ko, ano ba yung pinakamalapit sa nutrition and dietetics dito sa school na? Ay, wala po. Dahil sa nutrition and dietetics, nagluluto-luto naman ako. Sabi ko, dito na ako sa hospitality management. Baka maraming makredit na subject sa akin dito. Mm. So, lumipat po ako sa hospitality management. Itong na yun, 2018. And before ako lumipat po doon, nagtrabaho muna ako ng sandali, ng mga 4 months sa Compassion. 4 months ba yun? Kung nandito si Kuya Pedro, sabihin mo, ilang months ako nandyan. Pero nagtrabaho muna ako kasi naka-PMA mode na naman ako. Pahinga. Then, after ko po nun, umalis ako sa trabaho yun kasi actually they want to absorb us. Pero sabi ko, tutuloy ko pa yung pag-aaral ko. Tutuloy ko yung pag-aaral ko. 2018 to 2021, another 3 years. So isipin niyo po, 2013 hanggang 2021 ako nag-college. 8 years. 8 years po ako nag-college. Kailangan ka ng bigyan ng loyalty award. Ay, wala nga po loyalty. Wala Lipat-lipat pala, po. palipat-lipat ka. Pero 8 years ako nag-college and medyo I took it this way po na maybe the Lord was teaching me humility as well. I'm not saying na the bad things came from God, but ito po yan eh. Ako po, ma-pride akong tao. Ako, inaamin ko. Kasi, nag-PUP ako, di ako kontento. Sabi ko, dapat UP. Nung di ako pumasa sa UP, nasa UST ako napunta. Sabi ko, ba't UST lang ako? Sabi ko, dapat sa UP ako. Tapos po nun, nawala ako sa UST. Napunta ako sa school na
hindi kilala, tapos nagsara pa. Mm. Pero I took it this way na I should be content. Ano bang meron ako ngayon? I should be thankful na kahit nung nakapasa ako sa PUP. Lord, thank you. Amen. Mm. Kasi may school akong pag-aaralan. May Mm. ano to, sikat na university to. Kahit nung sa UST ako, I think I should have been thankful. Sa to po, di ako naging thankful nun. Bakit nandito ako sa UST? Hindi ko pa gusto yung course ko. Ah, Pero I ended up with the course na talagang di ko gusto. Doon ako gumraduate. Um, natuto naman ako magluto po. Pero tamad praise ako God. magluto hanggang ngayon. Marunong ako magluto pero tamad pa rin. Pero it's a big part sa akin po na kahit saan ako dalhin ni Lord. Lord, ready na ako Amen. kahit saan mo ako dalhin. Hallelujah. Parang I don't really mind Lord kung dalhin mo ako sa, no, sa hirap o sa ginhawa. Saan mo ako dalhin, Panginoon? Ready ako kung anong papagawa mo sa akin. Yun na po yung naging mindset ko. Wow, ang And yun nga, grabe bless po, naman. 2021. 2018 po, that was the last college na I attended. Pero that was also the year wherein I answered the call of God to Amen. pastor noong 2018 din po. After ng pahinga season ko ulit. So, parang bawat pahinga season ko bigla Yes. nagkakaroon ko ng huge Na, transformation sa buhay nais kang ko. makausap ng Panginoon kaya ka pinagpapahinga. Opo. Noong 2018 natutunan ko yun na, hey Lord, sige, dadalhin mo ako sa school na to. Di ko gusto yung school na to, di ko gusto yung course. Pero sige Lord, kung ano yung gusto mangyari sa akin, Lord, nangyari po. And andun, I was really happy. Actually, bittersweet po sa akin yan na nandun ako sa school na yun. Kasi culture shock pa rin. Doon ko first time makakita ng mga trans batchmates Mm. na may long hair. Sabi ko, "Oh, ano, ganda naman itong babae ito, ba't nakapanalaking uniform?" Sabi ko. Tapos na nabangga ko, sabi, ay, sorry. Sulalim pa boses sa akin. Na culture Mas shock ako malagong pa ang doon. boses sa'yo, ha? Tapos, um, I think what the Lord was teaching me as well was how to deal with all types of people from different backgrounds sa iba-ibang school na pinanggalingan ko po. So, ang dami naging turning point sa buhay ko. I'm not going to say na yung joyfully restored by Jesus po na nangyari sa akin is just a one-time thing. I think I'm still saying na even up to now, I'm still being Wow. joyfully restored by Jesus. Amen. Hindi siya Tama. yung isang beses lang mangyayari sa buhay ko. Praise Ayun, God. Pastor. Wow, thank you for that, no? So mga kabangers, maliwanag na nangyari sa buhay ng ating kapatid na ito sa very young dynamic pastor na to. Bagamat very helpless ang pinanggalingan. Nag-isolate, no po? Pero he came and rise up in the situation through the grace of our Lord Jesus Christ. Grabe ang ginawang restoration sa kanya. Pero alam niyo po, Pastor, maraming nagmamahal sa inyo eh. At Totoo ba? marami pong gustong magbigay ng mensahe sa inyo. No po, sa oras na ito, kung ready na po yung ating mga videos, no po, para makapag-relax din Ay, muna kayo, Pastor. Relax po muna. Sige po, pasok po natin yung ating pong mga videos. Thank you so much. Hello everyone! Ako nga po pala si Dayan. Ako po si Dayan, isa sa mga youth leader na under kay Pastor Fini sa Revival Generation. So, si Pastor Fini po pala ay aming leader at vision keeper ng buo sa Revival Generation United. So, ang masasabi ko po kay Pastor Fini, si Pastor Fini po ay naririnig si Lord, nakikinig kay Lord, at sumusunod kay Lord. So, siya din po ay isang servant leader. He's not the kind of leader na nagbo-boss around. Si Pastor Fini po, he lead by example and he also serves people. So, yun po yung pagkakilala ko kay Pastor Fini. And isa din na parang observe ko sa kanya, he's very good in words and observing the Word of God. Talagang ang ganda ng pagkaka-explain niya ng Word ni Lord. Talagang
maririnig at maiintindihan mo ng malinaw yung intentions ng heart ni Lord through His preachings. So, He's very eloquent and ang magaling si Pastor. He's smart. Smart siya sa pag-interpret ng word ni Lord. And talagang pag nakinig ka ng mga preaching ni Pastor Fini, mararamdaman mo yung heart ni Lord, and you will also be encouraged to follow God and His decrees. So yun, kaya Pastor Fini, I just want to encourage you, and we are so blessed to have you in Revival Generation, in church, so blessed. And we are so encouraged how yung walk mo kay Lord sa pag-follow at pag-obey mo sa Kanya. And just like yung mga tao na sinabi kay Joshua nung wala na si Moses, Joshua chapter 1, just command us kung ano yung, sabihin mo lang sa amin kung ano yung dapat gawin, and we will follow you and we will support you. Hindi lang sa pagsunod, Pastor Fini, pero even in prayers, we are supporting you and covering you in prayers every time. And so, Pastor, continue ka lang sa pagsunod kay Lord. Nandito lang kami. So, see you around, Pastor. It's a joy to serve God with you kasi magaan kang kasama. Talagang nafe-feel yung presence and joy ni Lord sa buhay mo. Kaya, continue ka lang. Kaya, thank you din, Pastor, for standing up for our generation. God bless! Hello, good day. Surprise, Fini. Hello po, ako po si Echo, and I am Fini's close friend and churchmate from Church So Blessed. So Fini, you are a very passionate, kind, joyful, and very energetic person I've ever known. Hindi. Sobra ako nabibless sa buhay mo. I've known you since 2008. I've seen you nung magkasama tayo sa kids camp until nung naging youth leader ka and then naging youth pastor ka. I've seen how the Lord transformed you from glory to glory. At grabe yung joy. Sobrang nakakahawa siya. At least ako isa akong witness how the Lord's joy really changed you from that. Basta alam mo na yon, yung kung ano man yon. No, but seriously, I want to say thank you for being a good friend, a good close friend. Alam mo ang ups and downs ng life ko, at salamat kasi nandyan ka, hindi ka nang iwan, nandyan ka to give me advice kahit medyo matigas ulo, pero thank you for always being there. Thank you for the guidance, sa prayers mo, sa encouragement mo. Sobra akong blessed sa life mo. And I pray, God, that the Lord will reveal more of Himself to you as you grow deeper, as you dig deeper into His Word. I pray that the Lord will just explode you with more of His revelation para mag-giveaway mo yan sa generation at magkaroon ng revival. So God bless you, and I hope to see you soon, and I'm just one chat away, alam mo yan. God bless you, stay safe, bye-bye. Hey Pastor Fini, so blessed sa life mo. Grabe lang, alam mo ba na mula nung nagpunta ako sa church, nakita ko na sobrang mahiyain mo. Alam mo yun, parang hindi ka mag-approach ng tao. Time na yun kasi, ang pagkakaalala ko, ko nun sobrang disappointed, daming iniisip, daming inaalala sa buhay. Pero, bila mo kong nilapitan, yung paglapit mo pa sa akin, medyo nahihiya ka. Pero, yun yan, nung niyaya mo ko sa youth, doon, naging masaya ako. Sobrang na-bless ako sa buhay mo, lalo sa pag-share. Simpleng sharing lang. Simpleng sharing lang pero nakaka-bless. Hindi ko makalimutan nung mga araw na yon, pinapangaral mo yung first step, talagang ngayon na-enjoy namin yung pagkakakilala sa Panginoon and kung paano mag-serve. Then nakita din namin na yung pag-serve mo is totoo para kay Lord. Then grabe lang,
sa sobrang pagiging mahihain mo, akala mo yun, magiging pastor ka, hindi lang sa pagiging pastor, nakakapag-lead ka ng worship. Sobrang na-bless kami sa pag-lead mo ng worship kasi grabe lang, bumababa yung presence ni Lord. Hindi lang bumababa ang presence ng Lord, panalo ang angel dahil yung mga enemy sa pagkanta mo, talong-talo talaga. Then, praise God kasi, alam mo yon, ang daming nagbago sa buhay mo. Dating mahiyain na Fini, ngayon pastor na. Yung dating ayaw sa pulpito pero nandun na, nangangaral na. At wala nang pakialam kung ano man yung sabihin, basta para sa Panginoon gagawin niya. Nagka-campus ministry, grabe ang ginagawa ni Lord. Ito kami, susupport kami to prayer, and kung ano man yung kailangan mo, pastor, nandito lang kami. Love na love ka namin, love na love ka ng church, and also love na love ka ni Jesus, at hindi yun magbabago. Kaya saludo, proud po sa'yo, pastor. Love ka ni Pastor Hiram. Surprise! Surprise ka ba, pastor? Pang-14 video ko na to at surprise video daw. Hindi ko alam kung na-surprise ka, Pastor Fini. At ayun, mabilis na lang. Ang content na ito ay dalawa. Sino si Pastor Fini sa'yo at ano yung message mo sa kanya. Si Pastor Fini para sa akin ay pamilya, kapatid. Lahat sila. Favorite ko si Wesley. Siguro ganito na lang. Handa akong ibuwis yung buhay ko kay Pastor Fini sa pamilyang ito. Yun yung pagmamahal na meron ako sa kanila. Yun sila sa akin. Kasi nung panahong hindi pa ako born again o Kristiyano, ganun yung way ng pagmamahala namin sa isa't isa. Handa namin buwis yung buhay namin para sa isa't isa. At dito kay Pastor Fini, kila PH, sa pamilyang to, handa ako buwis yun. Pero syempre nandiyan naman si Lord. I mean, para maipaintindi lang, love ko to. Kapatid ang tunay ko dyan. And message, sobrang taas dalawang kamay ko sa'yo, Pastor Fini. Amazed ako sa'yo. Sobrang blessed ako sa'yo. Sobrang proud ako sa'yo. Unang nakita kita noon sa Firestarter 2013, hindi ka makabasag pinggan. Hanggang ngayon din naman. Pero kita ko basag na basag yung impyerno sa puso mo. Grabe lang yung heart mo para sa Panginoon. Minsan kapag nagpe-pray ka, yung iyak mo, yung heart mo para sa presence ni Lord. Sabi ko, Lord, gusto ko maging katulad nito. Dati ang definition ko ng pagiging isang Kristiyano do, si Jesus, syempre. Pero sa mga tao, si Pastor Hiram. Pero ngayon, ikaw na isa ka na doon. At yung pagiging humble mo, grabe lang. I mean, ang dami ko nakilalang Kristiyano, lalo na hindi ako church service. Mga kaedad mo, hindi ganyan. Kapusukan pa yung gusto doon nasa church, pero alam mo yun, sablay lagi. Pero ikaw, grabe lang yung pamumuhay mo na may kabanalan, may katwiran. At talagang pinupush mo rin yun para sa amin, sa Body of Christ. Sobrang na-inspire ako sa'yo. Grabe, the best ka, Pin. Salamat sa Panginoon dahil meron kami Pastor Fini. At mahal kita. Suportado kita sa lahat ng gusto mo. Nasa likod mo ako lagi. Yung pangarap mo na revival para sa mga campuses, sama ako dyan. Pangarap mong yan, pangarap ko din, Pastor Fini. At kung ano yung iniiyak mo, iniiyak din ang puso ko. Salamat sa mga sakripisyo na ginagawa mo para sa amin. Salamat sa Panginoon, meron kaming ikaw. Ayun, 3 minutes na. Mahal kita, Pin. At proud ako sa'yo. I love you. Kuya Fini yung isa sa mga leader na tumulong sa akin noon. Siya yung una nag-welcome sa akin na leader sa CSB. Siya yung nag-welcome sa akin sa youth, sa RevGen, nung mga time na na bago pa lang ako. And nung may mga problema ako, ganun, may mga time na dumating ako sa mga sad boy moments. Siya yung isa sa mga nasasabihan ko ng mga problema, ganun, nakakausap. Isa rin siya sa nagbi-build up ng faith ng mga kabataan namin ngayon. And ang message ko lang sa'yo, kuya, is huwag ka manghina.
And huwag kang lalayo kay Lord no matter what. And I pray na yung lahat ng gawa ng kamay mo, yung mga plans mo will be vindicated by the Lord and will be kung saan ka tumapak, magiging territory mo in Jesus' name. And I also pray na na maipaligid mo palalo yung sarili mo sa mga taong makatulong sa faith mo. And kung may mga problema ka man, pwede ka naman lumapit sa amin and hindi mo kailangang pasanin yung buong mundo. And yeah, thank you kasi dami mo pa rin patience sa amin. Pero I pray na dagdagan pa ni Lord yung patience mo kasi makukulit kami. So, ayun lang. And I bless your life in Jesus' name. Amen. Hello, Pastor Finn. Good afternoon. And, ayun. Naalala ko lang, nung sumama ako ng End the Silence Camp. And, nakita dati, Pastor. And I was... Hello, Pastor Finn. Good afternoon. And, ayun. Hey, Finn. Hello. It is so good to be able to come on and just greet you and really be able to cheer you on, even during this daily life sharing guesting that you have. And I just know this is also the beginning of many more. I just really want you to know that you really bless and encourage me. You are an inspiration. Thank you for really just also being one who is not only preaching on a Sunday or on a hunger night or even on the lives, but you're one who also walks the talk. You really choose, you really desire to just walk it out, and it really blesses my heart. Like, it really, really does to see that. And I know it also challenges me and it inspires me to really be able to see that, wow, there's someone who is continually championing, even the next generation, and even being a bridge for the generations to see that, yeah, it's not about, your age, or it's not even about your background, but it's just really about when you really passionately desire all of God. And I see that, and I'm really encouraged by it. So it's my prayer and it's my message for you that I really believe God is doing something new in your life. You really have a pioneering spirit. I really believe that the Lord is really gonna use you and partner with you in this season to come that is really out of the box, beyond your own imagination. I know that He's going to be giving you wisdom and strategies and downloads for how you're just going to continue to reach out and release His love, and how you can also champion and continue to it's not just you, it's you really bringing alongside, many people, not just the younger ones, but also even the older ones. And that I just really see that the Lord really has a specific download that is very unique and very specific for certain places and spaces that He's going to call you to, because I really believe that you are really meant for very unique spaces, very different places that have influence, that can bring change, and in which many people can really come to know the Lord, and in which they can really see how God is good and how He's completely out of the box. And so it's my prayer that as you continue to yield your heart to the Lord, as you just continue to worship Him, as you continue to just love Him and keep Him as your one thing, I just really know that He is going to surprise you with just what He's going to open up, the opportunities, the doors, and even the places and spaces that He'll open up for you, that it will look like nothing else. It'll be different, it'll be familiar, and it'll be also different, because I really see that God is also moving in this time where He is really calling us out, that is so out of the box, out of the four walls of the church, if that's how you put it, in ways that are even beyond our own thinking, and I'm just excited for
you, because I really believe God has been preparing you for such a time as this. He's really been molding your heart in such an amazing way. And so thank you, Pastor Finn. You really are such a blessing. You're an inspiration. And thank you for continually championing all of us and challenging all of us to just continue to love the Lord. And so I release his joy continuously upon you, that it will always be his strength. And I look forward to continually co-partnering and co-laboring with you in any way. So thank you so much. God bless you and take care. Hello, Pastor Finn. I'm so blessed and honored na makasama ka and makilala ka, especially those days na nagkasama tayo nung pumunta tayo ng Laguna. And you know what, Pastor, I was really amazed of your life and testimonies. And thank you kasi that testimonies, that story give us encouragement na magpatuloy din sa Panginoon. And especially na ginagamit ka ngayon sa campus, you know what, there's so much fire in me pagka nakikita ko yung mga post mo. And super na-encourage ako na magpatuloy at talagang mag-share din sa iba, especially in the campus in our generation. Pastor, thank you so much. You know what, your voice has so much authority and power. And whenever you speak, there's may nag-change, and that power is really in you, and that voice is really unique and powerful. So Pastor, thank you for your yes and amen to God, and I believe there's gonna be a massive revival in the campus. So Pastor, thank you. I just pray and I declare na magkita-kita tayo before camp, and yun lang. God bless you, Pastor. Especially, sorry, salamat ako. Especially ngayon, naniniwala ako maraming kabataan ang mababago because of your life. Thank you so much, and we love you, especially from Reverend South. We love you and honor you, Pastor Finn. Thank you so much, and see you soon. Hello, anak, aka Pastor Charles Finney Pangilinan. Greetings to you, surprise! Well, I would like to say, kami ng mami mo, syempre, pati mga kapatid mo, we're just so happy and we're so proud to have you as anak, syempre, and as a sibling ng mga kapatid mo. Pero syempre, I'm even extra glad na you chose to follow the Lord's call in your life. Naniniwala ako, God has so many wonderful plans in your life. Nakikita ko naman yung journey mo. Totoo na kung paano noon ikaw mostly malungkutin o negative. Ngayon, the Lord has given you so much joy in your life and in your ministry. Ang prayer ko, through and through, yung iyong joy ay talaga mag-radiate, not just at home, but everywhere, no? In the church, in the streets, that you will be a source of encouragement, you will be a source of joy and inspiration, lalong-lalo na ang calling ng Church So Blessed is for revival, that you will really bring revival wherever you go. Revival generation, for this generation is your calling, and so keep on shining for Jesus. We're praying for you and believing God's best for you always. We love you and we're proud of you. God bless you. Wow. That's a container large message. Pastor, ano masasabi niyo po sa inyo pong mga nagbigay po niyo? Nasurpresa po ako sa lahat. Ako po ay speechless. Wow. Thank you po. Di ko po yun nasabi. Personally po, di ko alam na marami sa sinare nila na ganun pala yung impact aking buhay sa kanila, sa kanilang buhay. And ako po kasi I just do me, ganun. Kung anong sabihin ni Lord, kung anong gawin ko. I didn't realize na what I'm doing pala has some bearing, has some impact din sa
mga tao sa paligid ko. Sometimes I don't feel na appreciated yung mga ginagawa ko. Pero ayun. Salamat po. Grabe, para po ako nag-eulogy ng buhay ako. Salamat po. Appreciation na lang, Pastor. Salamat. Appreciation. Well, kung sa bagay, no? Kung sa bagay, di ba? Sabi sa Isaiah, no? I declare the end from the beginning. Yeah. God gave you already the victory talagang. If we will just hang on to the word of the Lord at sa mga pinapagawa niya sa atin, He can do nothing but to bless us. No po? Nakakatuwa. No po? And to your father, ano pong masasabi niyo sa inyong tatay kay Pastor Hiram? Ay, salamat po. Salamat po, Daday. Noon pa man, I look up to him sa sa ministry. And that's why I don't want to pastor. Kasi po, nakikita ko siya. Kasi nakikita ko ang kanyang struggles. Nakikita ko yung kanyang mga pinagdaanan sa pagpapastor, sa pagmiminister. And sabi ko, grabe tong tatay ko. Hindi ko kaya itong ginagawa niya. Hindi ako ready i-bear yung responsibility na yan na kung ako man yung magiging pastor. Kaya ayaw ko po magpastor. Pero grabe po ang aking tatay. If talagang passion for Jesus and talagang hunger for revival po, hindi ko po hindi ko po talaga mako-compare yung sarili ko sa kanya. I'm really just andun pa lang ako, and the Lord is just taking him places. And ako po, andito lang din ako dati to support you wherever you go, wherever your plans. Sorry din kung madalas pasaway ako kahit ngayon. Hanggang ngayon pasaway pa. Ayun po. Amen, amen, amen. Praise God, mga kaabangers, mga ka-DLS. Really, I'm sure na blessed po tayong lahat. Ano po? And salamat po. Salamat po sa buhay niyo, Pastor Fini, no? At your young age talaga na ginagamit. Let us serve the purpose. Let us serve the purpose in our generation. And nakikita ko po sa buhay ng ating guest ngayon na talagang he is serving the purpose in his generation. Sabi nga ni David po sa kanyang buhay, no? At minention niyan sa Acts po na I serve the purpose of my generation, sabi ni David. And sana po lahat tayo, yan din ang maging laman ng ating puso. Ma-serve natin yung purpose natin sa ating henerasyon. Amen? So, Pastor, can we request for an encouragement po sa inyo? Maikling message po, and I will pray for you, and then we will ask you to pray for the platform, for the DLS, and sa lahat po ng manonood. Okay po, Pastor. Sige po. Encouragement pa. Ako po kasi nasa ako ngayon. Yun nga po, ang dami ko pinagdaanan. Nakwento ko naman po sa inyo. But ako po ang naging tema ko siguro sa buhay ngayon hanggat may buhay ka. Saan ka man dali ni Lord? Sa pangit ka dali ni Lord, sa maganda. Hanggat may buhay po, may pag-asa pa rin. Tsaka 2 donut po yung paborito ko simula nung 2013 nung binagawa ko ni Lord. 2 donut po yung paborito ko. Unang donut po yun sa Joshua chapter 1 verse 9. Sabi din, di ba? Be strong and courageous. Do not be discouraged. Do not fear. For the Lord your God is with you wherever you go. Yan po pinanghawakan ko talaga na kasi that's my life. I've been living a life of fear. I've been living a life of discouragement. Pero with that donut po, don't live in fear, no? Don't live in discouragement. Because the Lord your God is with you. Kahit saan ka man magpunta. He is there with you in your highs and lows, in the calm, in the storm. He's there with you.
Ito isa kong donut po na isi-share sa mga kabataan. Yung 1 Timothy 4:12, this has been my life verse. Di ko alam kung kaya ko pa isa i-claim ngayon. Di ko alam kung ganun pa ako kayang. Pero sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, it says na, do not, do not let anyone look down on you because you are young, but set an example to all believers in speech, conduct, faith, love, and purity. Talagang minemorize ko po itong mga verse na to. I really held on to these verses kasi po, these verses kept me going. Kahit noon may mga nadi-discourage ako minsan kasi I'm very young and yet I'm leading old people. Some of them, they look down on me kasi nga, bakit ito bata yung nag-ano? Bakit bata yung nag-lead sa akin? Pero I really held on to this. Do not. Do not let anyone look down on you. And finally po, for the young people out there, especially sa students, I just want to share with you na Psalm chapter 1. Sabi doon na, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Yung blessed po, when you look at it in other translations, lalo sa NLT version, the blessed man is actually a joyful man. So how can you become joyful sa iyong buhay? Una, find the right fellowship. And pangalawa, delight in the law of the Lord. Delight in God's word. Always find good people. Sabi nga ni Pastor kanina, Pastor Walter, na bad company corrupts good character. That's true. That's why sabi sa Psalm chapter 1, don't sit with mockers. Don't be with sinners. Find the right fellowship. Kasi kahit ako nasa call center ako, walang face-to-face na church nun kasi pandemic. Every day I was hearing something na hindi ko kinalakihan. Kasi call center to, hindi to church eh. Grabe culture shock sa akin to. Every day they're talking about sexual immoral stuff. They're talking about homosexual sex. They're talking about adultery. Like these are normal things. Pero yun nga, I held on to Psalm chapter 1. Blessed is the man or joyful is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners or sit in the seat of mockers. But my delight, ang ginawa kong delight ko, is the word of God. Always stand firm on God's word. Sabi sa Psalm 119, is it Psalm 119? Na, how can a young person stay pure? By keeping your word, by obeying your word. So, ayun po, Pastor. I just want to encourage yan. I hope everyone na nakinig ay na-encourage sa aking buhay. And remember the 2 donuts po, no? The 2 donuts. Do not fear. Tsaka don't let anyone look down on you because you are young. Praise God. Amen. Pastor, bago po tayo mag-pray, I would like to announce this. Muli po, bukas sama-sama po tayo. The same time, at ma-bless tayo sa panibagong istorya ng buhay, no, na i-reveal sa atin tomorrow. September 8 na po. Ang ating pong topic for tomorrow is God's love. Yan. At ang ating pong bisita is from Binangonan, Rizal, si Pastor Arturo S. Roque. Be excited. Be blessed. Amen? So sa hapon to, let's pray and then pagpe-pray po tayo ni Pastor Fini. Pero pagpe-pray ko po muna kayo, Pastor. And sige pa. Amen? Sige po, pray po tayo. Salamat, Panginoon, sa hapong ito, O Lord, sa ginamit mo po sa aming guest, sa iyong platform na ito na daily life sharing, Panginoon, na patuloy mo, Panginoon, pinadadalhan, O Lord, ng iyong mga lingkod upang ihayag ang kanilang mga buhay na binago mo. Panginoon, I pray, the Lord, na patuloy mo pong palakasin in spirit and in truth, O Lord, ang iyong anak na ito, aming kapatid, Pastor Pini Pangilinan. And I also pray, O Lord, sa ministry po nila at ng kanilang pamilya, no one will be left behind, O Lord. Bless them. Bless them in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen and amen. Amen.
Amen. Sige po. Kayo po, pag-pray ka natin. Sige po. Lord, salamat po sa buhay ni Pastor Walter, and Lord, everyone behind the scenes. Lord, I just pray, Lord God, na you will continue to be their strength, Lord. Minsan po, they might think na what I'm doing is a thankless job. It's a job without recognition, na wala naman akong mapapala dito. Pero Lord God, thank you kasi you see everything they do. And thank you, Lord, kasi yung heart nila, Lord God, is just a heart that's set on encouraging other people, Lord God, encouraging the believers and non-believers alike, Lord, with the testimonies of those you have used according to your glory and purpose, Panginoon. Salamat, Jesus, kasi ikaw po ang nakikilala dito sa programang ito. It's not about the speakers, Lord. It's not about the organizers, Panginoon. Pero Lord, ang itataas na namin talaga dito, Lord, yung pangalan mo na Lord, in you, makikita ng mga tao that in you, Lord, there's always a second chance. There's always a third and fourth chance, Lord God. Lord God, when they follow you, Lord God, they can see, Lord, they can feel na their lives are really transformed for the good, Lord. Salamat po. And God, I just bless the people here, Lord God, behind the scenes, Pastor Walter, and everyone here, Lord God. Lord, give them more wisdom, Lord. Give them more knowledge. Lord, I pray also na wag mawala yung passion nila for your word. Wag mawala yung passion nila, even, Lord God, sa pag-share ng goodness mo, Lord, through other people. And I pray for their church. I pray for the viewers as well, Panginoon. As you have used me, Lord God, ngayon sa aming mga campus ministry, Panginoon. Lord, patuloy mo rin silang gamitin, Panginoon. Lahat na nandito, lahat na nakikinig, lahat na nanonood, Panginoon. Wala sa amin, Lord God, na magiging spectator lamang, Lord God. But everyone will just be used, Lord, by Jesus to evangelize, to win souls for the Lord, and to be encouragements, Lord God, sa kanilang pupuntahan, Lord, wherever they are, Lord God. Sila po ay mahal mo, sila ay gagamitin mo, at sila, Lord God, ay bringers of revival and signs and wonders. Salamat po, Panginoon. Lord, I just bless everyone in Jesus' name. Amen. 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 Muli, mga kabangers, maraming pong salamat. Pastor Fini, thank you so much. We are blessed. Salamat po, Amen. Pastor Walter. Pong, ako po. Blessed din ako. Amen. Sa ating pong, siyempre, sa ating mga kasama sa multimedia, salamat po sa inyo, Kuya Gab, Ate Ria, Kuya Jed. Thank you so much. Patuloy po tayong gamitin, palakasin ng ating Panginoon. And to our senior pastor, Pastor Doc and Pastor May, salamat po muli sa opportunity to serve the Lord in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Muli, magkita-kita po tayo bukas. Salamat po.